sa China. Ayon yan mismo kay Chinese Ambassador to the Philippines, Liu Jianchao. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Vice President Jejomar Binay at mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Narito ang report ni Salima Refran. Habang may buhay, may pag-asa. Optimistiko pa rin si Vice President at Presidential Advisor for OFW Concerns Jejomar Binay sa kabila ng balitang matutuloy na ang pagbitay sa 3 Pilipinong sangkot sa drug trafficking sa China. Ayon kay Binay, wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa bansang China ukol dito. Gayunman, inasahan na daw niya ito. Wala namang nabago doon dahil sa yun din naman yung sinabi natin, stay of execution. Magugunit ang ipinagpaliban ng China ang execution ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain matapos magtungo si Binay doon ng 1 buwan. Ngayon, pag-uusapan pa raw nila ni Pangulong Noynoy Aquino kung ano ang kanilang magiging susunod na hakbang. Tignan muna natin kung ano yung official communication. Pangalawa, ang pagkasabi sa akin, wala naman sinabi ng date of execution. Gumuho naman muli ang mundo ni Nanay Edith, ina ni Sally Ordinario Villanueva nang matanggap ang balita. Hanggang mamatay na ako, hindi ko na makikita. Papatayin na siya. Hindi ko na makikita. Kaya kung ano lang sana, madalaw ko man lang siya. Si Marie, asawa ni Ramon Credo, iniisip ng gusto magiging kinabukasan ng kanilang 3 gulang na anak. Yung mga kinakatakot ko para sa anak ko, mangyayari. Sisikapin ko na naitaguyod ko mag-isa yung bata. Wala mang tinakdang petsa ng bitay, di na daw magbabago ang hatol sa 3. The verdict is the final verdict. So the penalty will be carried out sooner or later. No, and everything will be done in accordance with the law in China. The purpose is not to take the lives of these people. It's to deter and to curb such crimes so that people know that such bad crimes can carry very harsh punishment. And that's a way to deter. Kaya naman kahit tila nauubusan na sila ng oras, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Nanay Edith. Habang nandun pa siya sa kulungan, hindi pa siya dumating yung punto na gano'n, gagawin namin ng lahat. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Sa simbahan sa Tokyo, Japan, nanunuluyan ngayon ang mga Pinoy na inilikas mula sa Fukushima. Isa po sa kanila si Annabel Kawashima. At kamustahin natin ang lagay nila roon. Makakusap natin sa linya si Annabel. Annabel, good morning. Good morning po. Opo, si Arnold Glaby po ito. Gusto lang namin kamustahin ka na dyan. Sa ngayon po, okay naman kami dito mga Pilipina. Inaasikaso kami ng mga staff dito. Kaya sa mga pangangailangan namin. Pwede malaman sa yung eksaktong lugar mo ngayon, Annabel? Sa Roppongi Chapel, San Francisco Chapel. Oho. Malayo kayo dun sa may banta ng radiation? Na embassy po. Malapit kami sa Tokyo Embassy. Tokyo Embassy. Opo. So, anong plano mo? Gusto mo na umuwi dito sa Pilipinas o hintayin nyo maging normal muna yung sitwasyon dyan? Sa ngayon po kasi may mga naiwan din kami mga asawa. Kami basta-basta maiiwan ng ganun. Oo. Nasa yung asawa mo, Annabel? Naiwan ko sa Fukushima kasi nandun ang nanay niya. Oho. Hindi siya kasama dun sa mga umalis doon? Hindi, kasi nimantihisip niya yung kaligtasan ng mga anak namin. Kaya pinauna kami. At marami kayong ganyan, ano, na kayo na muna inilikas, hindi sumama yung mga asawa ninyo? Oo. Halos lahat kami mga Pilipina lang. Oo. Kaya hatirin kayo kung uuwi ba kayo sa Pilipinas o mag-i-stay kayo dyan sa Japan? Siyempre po, hindi naman namin decision. May mga asawa kami, kasama namin sila sa decision ko. Ano yung decision nila? Yung nasusundin namin. Annabel, nasa studio namin ang nanay mong si Nanay Leticia at ang kapatid mong si Mamerto. Pwede kayo mag-usap. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Sa ngayon, ang may tutulong nila sa amin, ipag-pray na lang kami. Ipagdasal na malagpasan namin yung krisis na ito. Wala na itong makakatulong kundi siya lang. Oho.
mas magandang ang player ng iba, mas malakas. Okay. Nay Leticia, meron ba kayo mensahe kay Annabel? Opo, Oo. Sige po. Annabel, anak. Sana umuwi na kayong mag-ina. Naalala ko ka. Kaya umuwi kami. Kaya lang, hindi pa na wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Pero hindi din naman kami pababayaan ng ating gobyerno. Mahal pa na pauwi kami ng kung ano pa naman ang mangyayari. Umuwi ka muna dito, iuwi mo muna yung mga bata. Okay, Mamerto, may gusto kong mensahe kay Annabel? Sa akin noong kapatid, sana Annabel, umuwi ka muna rito. Mayroon kasi sitwasyon dyan. Oho. Kaya pwede, umuwi ka na. Okay. Annabel, ano ba sinasabi na ating kinatawan dyan para medyo kumalma naman ang inyong nararamdaman? Annabel? Ano pa? Anong sinasabi sa inyo ng ating mga kinaukulan? Dahil unang-una walang repatriation, so kung uuwi ka, sariling bayad ninyo, di ba? Yung iba mga Pilipina talaga kung wala sila. Oo. Yung iba sinangay yung bahay nila, kahit passport, kahit ano, wala sila. Kaya ang iba umaasa, natutulungan sila ng ating gobyerno na may libreng aeroplano na susundo. Okay, siguro, huling bahagi na lang, ano masasabi mo sa iyong nanay at kapatid dito na labis nag-aalala sa iyo dyan? Sa ngayon, ang tawag niyo na lang maitutulong sa amin dito, ipagdasal, na sana maging maayos na lahat. Kung uuwi kami dyan, lahat kami mag-anak, uuwi ng nasa maayos na kalagayan. Kaya, yun na lang ang ipagdasal ninyo. Okay. Sa ngayon, wala pa kaming mayaan na Okay, may balita ka sa asawa mo sa Fukushima, Annabel? Anong mensahe mo doon? Maayos naman sila doon na iniwan ninyo? maayos naman po kami. Sila rin, kung ano at nangyayari, nakahanda na rin silang lumikas. Lumikas, okay. Annabel, maraming salamat. Ingat ka dyan. Maraming salamat. Si Annabel Kawashima, isa sa mga Pinoy sa Japan. At, Nay, okay naman yung komunikasyon ninyo, di ba? Oo. Kaya... Sana po, sana umuwi eh. Nahihirapan doon yung mga mag-desisyon doon yung... Alam nyo, may iwan din sila doon eh. Matagal na rin ho ba si Annabel sa Japan, Nay? Tagal na rin po. Tagal na rin po siya hindi umuwi. Okay, maraming salamat po si Nanay Leticia Yambao at ang kapatid po ni Annabel na si Mamerto Yambao. Narito na po ang latest showbiz balita ihahatid ng ating morning kachikang si Luan D. Luan. Thanks, Rhea. Nirelease na po ng Playboy magazine ng kanilang list ng sexiest celebrities. Included sa kanilang rundown ng hottest female stars ang model na si Kim Kardashian, singer at American Idol judge na si Jennifer Lopez, at mga aktres na sina Natalie Portman, Halle Berry at Olivia Wilde. Kasama rin sa listahan sina Angelina Jolie, Megan Fox at Beyonce. Ayon sa Playboy magazine, napili ang 27 celebrities dahil sa pagiging hot at sikat nila. Marami pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Ang latest po sa daloy ng trapiko, narito na po si Love Anjuver. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito po sa may area ng EDSA North. Makikita po natin ang magkabilang lane. Yung pong nasa kanan ay patungo po ng monumento. Napakaayos pa rin naman at walang problema. Yung kaliwang bahagi naman po patungo po ng EDSA Cubao ay tuloy-tuloy pa naman sa umagang ito. Sa kanang bahagi po sa itaas via GMA traffic system, makikita pa rin natin naman ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko patungo ng Makati area. Yung po yung iba pang bahaging flyover, yung nasa itaas na bahagi naman pong flyover, patungo ng Kainta ay tuloy-tuloy din. At yung kanang bahagi naman po patungong kanang bahaging lane patungo ng EDSA Cubao ay walang problema. Ang EDSA Kamuning patuloy pa rin po ang napakabigat na daloy ng trapiko, ibabaman po or sa flyover, diretso po yan hanggang EDSA Cubao, at ang kaliwa naman patungo ng norte ay wala naman masyadong problema.
Sa may Skyway naman po sa Bikutan, makikita ho natin na magkabilang lane na maayos pa rin po. Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Manila at yung naman kanan ay patungo ng Calabar Zone. May kunin ho tayo ngayong araw ang mga plakang nagtatapos sa numbers 9 and 0. Kaya rin ho tayo nakakaranas ng sobrang katrapikan dyan po sa may area ng EDSA Kamuning Flyover dahil na rin po sa ating reblocking mga kapuso. Ito po yung pagsasaayos ng kakalsadahan ng EDSA southbound lane, malapit po sa GMA. At yung area din po sa may Pitwazon, center lane, pati na po sa Main Avenue. Hanggang Lunes po yung reblocking na yan. So expect nyo na po ang napakabigat na daloy ng trapiko mula ngayon hanggang Lunes. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada, Lava de Ver. Smile naman dyan and everything. Balik sa iyo yan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, 10-wheeler delivery truck, nagsalpukan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Isang babae patay matapos barilin sa ulo sa Novaliches. At punta na po natin si Susan. Nandiyan po siya sa Coast Guard. Susan. Tulong! Tulong! May mga biktima ho rito! Tulong ho! May mga biktima ho